Paupo tayo. Magandang gabi po sa lahat. Nabatiin ko po, Vice President, kagalang-galang Jejo Marbinay, miyembro po ng mga kabinete, miyembro po ng legislatura, ating po major service commanders, fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang gabi po sa inyong lahat. Nakauwi na po tayo mula sa isang matagumpay na biyahe sa Vietnam, kung saan nakipagpulong tayo sa mga pinuno ng ating mga karatig bansa. Ating pinanindigan na walang pera o pagkakataong masasayang upang tuluyan tayong umusad sa tuwid na landas tungo sa kaunlaran. Nagpapasalamat po tayo kay General Secretary Nong Duc Man ng Communist Party of Vietnam. Ang kanyang pong presidente, si Ginoong Nguyen Minh Triet, at ang kanilang pong Prime Minister na si Nguyen Tan Dung, sa kanilang mainit na pagtanggap at pagbabahagi ng kanilang dunong at kaalaman tungo sa pag-unlad. Marami pong pagkakatulad ng Pilipinas sa bansang Vietnam, ngunit talagang kapansin-pansin na napakabilis ng kanilang pag-asenso mula sa matagal na madilim ng yugto ng kanilang kasaysayan dahil sa digmaan. Kitang-kita ito sa kanilang sistemang pag-agrikultura, makabagong infrastruktura, ang paggamit nila ng kanilang lupain na walang nasasayang at sa kasipagan ng kanilang mamamayan. Hinahangaan ko ang kanilang pagkakaisa para sa kanilang bansa at ang kanilang determinasyon na magkaroon ng maayos na lipunan. Sa kabilang banda, naipakita din naman natin sa kanila na maayos ding magpalakad ang isang bansang nananindigan sa isang demokratikong sistema. Sa ating pagbisita, nasaksihan natin ang pirmahan ng mga Memorandum of Agreements sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam sa larangan ng academic cooperation, defense cooperation, oil spill preparedness and response, at search and rescue at sea. Tinupad po natin ang ating tungkulin bilang maaasahang kaibigan ng ibang mga bansa sa ASEAN. Nakilala at nakausap din natin ang mga pinuno ng bansang Japan, Australia, New Zealand, South Korea at Russia. Kasama na rin po ang pakikipanayam sa Secretary of Foreign Affairs ng Estados Unidos. Ibinahagi nila ang kanilang panahon upang ipahayag ang kanilang kagustuhang tumulong sa atin sa iba't ibang paraan. Ang bansang Hapon, bilang halimbawa naman po, nagbahagi na ng mahigit sa 21 bilyong pisong pondo para sa uumpisahang road upgrading project ng DPWH na magpapabilis ng pag-usad ng ating industriyang panturismo at pang-agrikultura. Naipahayag ko rin sa pinuno ng Myanmar ang ating kagustuhan magkaroon sila ng malaya at mapayapang halalan. Ibinahagi din natin sa ibang mga bansa ang ating mga karanasan sa pagtugon sa mga kalamidad. Kamakailan ay naranasan ng Indonesia ang hugupit ng tsunami at pagsabog ng bulkan sinamahang pananlindol. Alam natin ang kanilang pinagdaraanan. Kaya naman po, nag-alok ako at nag-alok tayo ng tulong bagamat kakaunti ang ating pong kakayahan. Ang ASEAN Summit ay nagbigay ng pagkakataong magkakilanlan at magkaisa ang mga pinuno ng mga bansa sa ASEAN. Nagsilbing din ang ASEAN Summit na makipag-ugnayan sa ibang bansa at ipahayag ang mga isyong mahalaga sa atin tulad ng pagtugon sa issue ng South China Sea sa pamamagitan ng Declaration of Conduct na inaasahang magbubunga ng isang Code of Conduct upang maiwasan ang kaguluhan sa karagatang iyon. Pagtutulungan ng mga bansa sa ASEAN sa larangan ng disaster management and risk reduction, trade, investment at financial cooperation. Isang karangalan po magsilbi bilang inyong kinatawan sa naganap na ASEAN Summit. Ako naman po ay talagang galak na nakauwi na po. Maraming salamat po sa inyong lahat.